Okay, magandang hapon sa buong Pilipinas, ano? Mga nakikinig at nandito naman po ang Tambalang Juan Magdalena at Ditsu sa lakbay, pagbabago at healthy living, ano? Oras natin ay alas 4:04 ng hapon. Okay. Palagi po makinig sa rektampo na online news live on YouTube at Facebook sa pamumuno ni Roger Braun. Ano? Ang lakbay sa pagbabago ay isang kakaibang programa na tumatalakay sa buhay ng tao patungo sa dalisay na pamumuhay. Kasama natin si Ma'am Nitz, isang member ng Philippine Online Broadcasting Association, POBA, isang CA Naturopathy Practitioner, Certified Acupuncturist, at ang inyong lingkod, Juan Magdalena, isang writer, isang columnist ng Rektampo na News, pahayagan ng masa. Ang nagpakabay sa pagbabago ay healthy living, ay handog sa inyo ng Yogis Farm at ang Kirtan Bay Group na nag-sponsor ng aming outreach, feeding, and wellness program. Salamat sa kay Jay at sa former US veteran and Yogis Farm na. Salamat, magkakaroon na kami ng wellness program, ano, starting this Wednesday, ano. So makita-kita tayo sa Lukban, Quezon Wellness. Ando po si Mayor at ang mga guest participant, patient participant natin nasa 150 raw, ano? 200 so, pa yata. Okay, dami yata natin pasyente doon, Ma'am Nitz, ano? Sana Anyway, so may papatiin ka? Hindi, aalis ang bagyo na yan kasi maganda naman ang purpose natin. So, ikaw naman, Nitz, bati ka. Hello, good afternoon everyone. Yung mga taga-Paay dyan, mga colleagues ko sa Paay, si Doc Webb, President, si Doc Romy, si Doc Hector, yan, si Letty. Hello, good afternoon Ma'am Letty. Meron tayong, i-remind ko kayo, punta kayo dito sa Aberdeen Court, sa Eastern Hotel, Great Eastern Hotel. Yan, October 26, Saturday. Okay. Ayan, kasama natin dyan sa wellness na, sa Lukban, sila Sir Danilo, si A. Yeah. Palakpakan natin si Sir Danilo. Kasi yan ang ating talagang sumusubaybay at umaagapay sa atin. Ano? Sumusuporta sa atin parati yan. Okay. At dito, i-remind ko lang siya inyo, yung every Tuesday wellness clinic dyan sa Bulacan. Doc Cecil Chu. Oh, palakpakan din natin si Cecil Chu kasi kasama natin palagi yan sa ating wellness sa Sipkir, ano? Magkita-kita tayo. Diyan sa Paay, madami yan. Kasama natin. Narinig ba tayo sa ano? Check mo nga ang ating boses, ano? Okay, diba? Narinig ba? Okay. Ako nga. Okay. Wala mo na lang. Okay. Thank you. So tanggal mo nga niya. Sige, echo kasi siya. Yan. Okay, yan na. Wala. So, okay, this coming Wednesday, sa Lukban. Maraming salamat kay Pare Najita, kay Ma'am Chaitanya Cynthia. Ito na po ang pag-uusapan natin ngayon, social media, no? Ay ito pa yung pang-apat na issue natin sa social problem na ating lang ipinapasa sa manunood. Salamat sa aking ama na si Chris Butler, world-renowned teacher and philosopher. No? Lately lang, napag-usapan natin ang buhay ng isang sagad sa pagpapasaya sa buhay o tinatawag na hedonista, no? At humantong sa kabaliwan itong mga taong ito na mga hedonista, no? O walang matinong na mangyayari sa buhay nila dahil yung buhay nga din siya ay puro lang magpasaya nitong mga material na bagay. O gawain na dumarating siya sa point na or killing someone, no? Damay-damay na kasi nga ang pakiramdam niya o nasa isipan niya kung ako ay di masaya, di rin kayo sasaya. At yan ay may mga nangyayari na ganyang massacre o shooting incident sa mga eskwelahan, mass gathering, at ito ay nakaka-alarma.
Oo. So, Ayan, oo. nakakatakot. Kaya medyo lapit ka sa ano. Hello, nakakatakot yata yung partner. Oo nga, Kasi medyo yung mga insidente na ganyan, realidad sana yan eh. nabalitaan natin yan eh. Realidad talaga yung nangyari yan kasi sobrang ngayon ang pag-take ng mga drugs sa tao, ano? Dahil sobrang emptiness, ano? So, sa pinaguhugutan ng isang taong malungkot, yan ang sinasabi niya, sobrang desperado sa buhay, ay kumakanlong sa droga na akala nila, iyan ang solusyon. Oo. Di ba? Oo. So, yan ang nakakatakot yan, ano? Ano na nga. Kasi malungkot sila eh. Kaya akala nila droga yung solusyon. Sa Okay, solusyon nila. Oo. So, yan ang nakakalungkot yan, no? Kaya nga, ito nga yung pinaghuhugutan ng isang tao, no? When they are very lonely and desperado sa buhay, kumakanlong siya sa droga. Nakakala nila, yan ang solusyon. No? May isang tao na lalapit o isang seller ng droga, illegal man yan o illegal, mag-aalok yan sa iyo at mangangako na ito ang solusyon sa inyong kalungkutan. Meron ding alak na mapapanood mo sa radyo, ano? Sa mga advertisement, di ba? Kikinig sa mga TV. Minsan may commercial pa nga noong 1980s yan, narinig ko yan eh. Roll up the barrel, roll up the barrel of fun. Roll up the barrel, we got the blues on the side. Yan yung mga kanta na. Parang narinig ko na di ba? Yan yung common na tugtog ang mga commercial na, no? Kasama na rin, yan yung mga tungkol yan sa kanta talaga ng alak. Hindi ko nababagat kung anong pangalan ng beer na yun. Kasama na rin dyan ang mga malalaking pharmaceutical company na nangangako din na gagaling ka sa karamdaman mo kung gagamit ka nito. Halimbawa, yung volumes, mga chemical na solusyon, ay inaalok nito mga doctor and scientists, hindi lahat, ano, mga pusher na inaalok din yan na ikaw gagaling sa pamamagitan ng paggamit ng certain drugs, alcohol, ninimislead kasi nila o niniligaw nila yung nililigaw ka lang nito ng mga pusher o mga tagatulak nito na i-take mo to at gagaling ka rito, sasaya ang buhay mo, makakatikim ka ng talagang hindi mo pa inaasin. So, pareho lang sila talaga yung masabi mo isang so-called na nagtutulak, ginagamit ka lamang pareho din ang pusher sakali yung nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Ang isang droga na sisira sa inyong isipan ay magdudulot ng gulo sa isipan mo. Grabe ang epekto nito sa brain. Hindi ito makakatulong, bagkus makakasama. Artificial o pansamantala lamang. Maibs na ng kalungkutan, anxiety, depression. Ito ang malungkot na sinasabi ng mga materialist, materialist na doktor. Hindi natin sinasabi lahat. Hindi natin nilalahat. Ayon kay Dr. Ralph Gerald, okay? There can be no twisted thought without twisted molecules. Walang mali o baluktot kung ang utak, sabi nila, ay may aayos natin ang molecules sa kanyang utak. Dahil nga, ang composition ng utak, sabi nila, ay millions of molecules. Aayusin daw nila yan. Okay? So tatandaan nyo, the scientists and the so-called mga scientists, kiniklaim kasi nila, we are matter eh. We are only chemicals. We are not spiritual. Kaya ang concept, ang tinuturo talaga nila, the solution sa problema ng tao is taking chemical drugs. Kasi ang nga lang, hindi ka naman spiritual na nila lang. Ikaw ay chemical. Ikaw ay chemical lang. So, chemical din ang gamot mo. Kaya they are recommending drugs sa mga taong may sakit, sa mga taong may depression, sa mga taong nababaliw na. So, yan ang tinitiknan. So, sinasabi nila na yung molecules mo kaya lang maayos natin, twisted yan, ano? Kasi di ba ang brain is composed of molecules, ano? Salts and molecules. So, medyo na nakikita nila na may problema yan. Kaya kailangan ayusin natin yan. Kaya lang, ang binibigay nilang gamot is synthetic medicine. Okay? So, yan ang nakakalungkot. Ano? So, Dr. hindi natin nilalate. Ayon kay Dr. Ralph Gerald niya, there can be no twisted or thought without twisted molecules. Walang mali o baluktot kung maayos natin
ang molecule sa kanyang utak. Dahil ang composition ng utak, sabi nila, ay millions of molecules. Dapat ayusin daw yan. Pero yung totoo nga, yes, ang brain, composition talaga ng cells and molecules yan. Pero we are not the brain. Hindi tayo yung utak. We are spirit soul inside. Sino na ba nagpapagana? Sino bang nag-aano niya? Yung spirit soul, hindi yung self, the self within the body. Pero alam ko, partner, yung drugs na yan, ano yan, parang isang malaking advertisement o pagkitaan, negosyo, di ba? Naging negosyo yan na talaga siya. Kahit nga sa mga pharmacy, di ba? Negosyo rin eh, di ba? Di ba, partner? Kaya nga, totoo yan. Sabi nga ni Ma'am Rina, kumusta Ma'am Rina, no? Hello. Sa hirap ng buhay, kaya ginagawa ng gimmick na makabenta lang. Sad and reality. That is the truth. Totoo talaga yan. Dahil sa, buy ka lang ng buy kasi wala nga tayong idea na ito talaga yung nirecommend. Pero nakakalungkot, hindi talaga yan ang solusyon. Mamaya sasabihin natin solusyon na there are other o isang may malalim na solusyon. Hindi pag-take ng droga ang kailangan. Synthetic man yan o legal o illegal, hindi pa rin tama yan. No? So, sabi nga rito, yung pag-take na ng Valium, disorder lang nararamdaman natin o pigati, kaya ayun, take a pill, take a Valium, yan ang solusyon, no? So, minsan maniniwala ka na lang kasi nga wala kang choice. Ngayon, dahil sila nga ay nasa posisyon at lisensyado, maniniwala naman tayo. Pinalalabas nila na sila ang mga tagapagligtas, scientific at bona fide. Kaya kung ano man ang sinasabi nila, ay tanggapin at paniwalaan mo. Take na lang ng take. Ano mang i-recommend nila, Valium, Librium, pills. Kaya main issue talaga dito, laganap ang pag-intake ng chemical drugs at illegal drugs dahil sa halos lahat, at kasama mga media o advertisement, ito ang itinatanim sa utak natin. In fact, dalawang malaking weekly magazine sa US, Times and Newsweek, napakalawak na circulation niya sa buong mundo, no? Yung ating rectam po na nga, ang hirap pang i-circulate, walang masyadong budget, Kailangan mo mahikot ka talaga, pag wala kang pamasa, hindi mo rin mahikot, Pero ito circulation sa buong mundo to, may mga cover stories, nilalarawan, Sikat kasi, yung mga newsweek talagang Times, Doon nga, ang mundo ng mga drugs ay napakaganda. Meron pa nga silang slogan na ginagamit na drug revolution, Kung saan may drugs na ito ay nagpapabago ng moods ng tao. Meron silang article sa Time na pamagat ay better living through biochemistry. Yan ang tinutuloy ay droga and gamot sa lahat ng problema. Drugs daw ang gamot sa lahat ng problema, Para sa sakit, na depression, loneliness, fear, anxiety, mental stress. Well, hindi naman masama kung talagang kailangan gamitin, sakit, kailangan. Sabihin natin in a minimal way, marirelieve ka, pero slight lang or not totally cured. Kaya nga yung iba lumilipat sa, minsan, di ba, kaya nga yung ibang pusher, nag-aalok, lumilipat sila. Dito pa sa illegal na droga, mas matindi ang tama nito, Pero pareho lang sila nag-aalok due to business, Business. Okay. So, oras natin, ma'am? Oras ay 4:20. Okay. Okay. Patutuloy tayo itong kaibigan natin, Morning Sun, Matagal na itong kanta to, 1980s pa to, Napakaganda. Walking Through. Kaya nga daw, kailangan nating lumakad sa mundo, kahit napakahirap, move on. Yan. Pero kaya lang, this is not our place to live. Di ba? Kaya aalis din daw tayo talaga pagdating ng tamang panahon. Yan. Okay, So, like cocaine, shabu, which delikado sa katawan ng tao, at ang epekto ay masama sa kaisipan, na nagdudulot ng violenting gawain, nagagaling tayo sa sakit na insomnia, magiging peaceful daw ang pagtulog mo, sakit sa ulo, sa katawan, tanggal, sakit sa pag-iisip, tanggal. Pero bakit parami pa rin nagsisuicide? Yan tanong, Ma'am, bakit marami pa rin nagsisuicide despite napakarami na nilang tinitake na drugs, Bakit nga ba? Yan ang nakakalungkot yan, Yan ang sagutin mo yung partner. Oo, bakit nga ba? Napakalupit ng tanong na yan, Bakit
still, maraming nagsisuicide, maraming violente. Kasi kung satisfy yung isang tao when they're taking drugs, o ito, illegal man o illegal, smooth na smooth yung dating nila, di ba? Cool na cool. Masaya, hindi, nagiging violente sila, wild, mapatay, etc., nanakaw. So, marami pang ginagawa nila, nakakasakit sa ano, tapos naghihiwalay yung mag-asawa o magsyota, pamilya, nagkakagulo, dahil dito sa pag-take nito ng droga. Ano? Talamak na mga tao dito sa pag-take ng mga illegal na droga. No? Kahit sa kabataan, marami ang nagsisuicide. Kahit sa Ghana sila dito sa tinatawag na ito, legal drugs man siya o illegal drugs. Mayroon nga sa article magazine long time ago, sinasabi, kung gusto mong sumaya o nalulungkot ka, pumunta ka sa butika. Makikita mo sa picture, pagagaling ka nila sa butika na yan, nagsasayawan na sila after makatake ng gamot sa butika, no? Tumatalon sa saya, no? Dahil sa pag-inom ng antidepressant, di ba? Antidepressant, ito yung mga droga na magiging masaya ka. Aktibo ka uli, ano? Lumulutang ka sa kasiyahan. Dito, mga tao lumalapit sa physician para hanapin ang gamot na kalungkutan. At ang doktor naman ay ire-reseta lang naman yan, antidepressant. Hindi talaga, ang tanong niya, hindi talaga magagamot ng antidepressant na yan, yung inner o malalim na kalungkutan o misery. Yes, hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-take. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-take, masakit ang ulo nyo, diba may dati nire-recommend na gamot. Hindi ko sinasabing bawal yon. Ang sinasabi dito, pinag-uusapan dito, kasi maraming tao nga napakalungkot, napaka-depressed, nababaliw na sila sa kalungkutan, sa sobrang boring. So, para nila, i-recommend ng isang physician na take a Valium, take a pill, take antidepressant, ito makakagaling sa iyo, yung kalungkutan mo, yung pagka-boring mo. So, mahilig pala silang pag-konsulta sa doktor. Oo, sa mga so-called. Hindi naman. Hindi, mga doktor sila, well doctor sila. Pero the thing is, yung nire-recommend ng gamot is a synthetic medicine. Hindi talaga siya, yun ang sinasabi natin na, yun hindi makapagbigay talaga ng tamang solusyon. Mga taong lumalapit sa mga physician para hanapin ang sagot sa kalungkutan, ay hindi nga itong mga antidepressant na gamot na ito. Okay? So, kung ano ba, tension ka, kawalan ka ng gana sa buhay, o mas maganda siguro itong, bisa may nire-recall pa silang itong Topramil, o mas effective to, pero mas popular ang Valium o Alibrium, para dito sa anti-anxiety, ano? So, antidepressant drug na ito, maahit ito sa naboboring na nanay, na maghapon lang nasa bahay, at aborta sa pag-aasikaso sa bahay at asawa niya, tapos mga anak niya na makukulit, sa kalaki, tapos hindi na nakikinig sa kanila. Yan naman, iba naman, nire-recommend, tranquilizer. Ito, mas nire-recommend to ng mga gamot sa anxiety, tranquilizer, ano? Paano yung kalba yun? Loneliness. Ito ang tanong sa mga, mga nakikinig, ano? Nakakagaling daw. So, makakagaling daw to sa anxiety, depression, kalungkutan, ano? At ang sakit, kaya, partner. Kaya bakit, yun ang tanong dito, kung nakakagaling yung mga gamot na yan, yung mga antidepressant, bakit milyon-milyon pa rin ang malungkot? Yan, bakit malungkot pa rin? Bakit andun pa rin depression, spite na tinitake na nito mga Valium, Librium, di ba, antidepressant, di ba, kung ano pang siguro may mga updated na yan, mga upgrade na yung mga gamot na yan, no? Yan na abay, kumikita lang naman talaga mga pharma dyan sa mga gamot na yan, na nabibili natin. Tapos pag hindi effective, doon tayo sa illegal na droga. Yan naman ang banat ng mga pusher. Ito kayo, mas effective to. Itong, itong shabu, itong cocaine, yan, mas effective to. Itong ecstasy. So, kawawa ang tao. Hindi na talaga binibigay yung solusyon. Ang binibigay nga nitong mga so-called mga scientists, mga doktor, ang chemical drugs na hindi na natin manilalata. Ano ba talaga, ang tanong, ano ba talaga ang makakapagpagaling dito sa ating kalungkutan? Yun ang tanong. So, magandang hapon na Iris, okay, kay Vic, kumusta? Kay Priscilla Barria, salamat sa Priscilla. Okay. So, itong pinag-usapan natin is a social problem written by Chris Butler.
So, sinishare lang namin sa inyo kung Yun ang reference- pinag-aralan, reference reference book natin. mo. Oo. So, Tsaka puro. so ano ba Ma'am Liz ang may papayo mo, in spite bago tayo pumasok dun sa issue na ganyan nga na tungkol dito sa mga antidepressant, pasok Ma'am Liz, ano pa yung traditional na may papayo mo ngayon dahil sa dami ng side effect ng mga gamot na lumilipat sila sa alternative medicine? Oo, kasi matagal na panahon na kasi itong gamutan na to, hindi pa nauso yung drugs. Di ba yung drugs na uso lang nitong nagkaroon ng, na-invento yung penicillin? Yes. Na may penicillin? Oo. Yun, mula noon, ano na ng komersyo ang mga gamot at dire-diretso na. Pero actually noon, wala naman yan eh. Ang ginagamit noon, yung mga herbal. Oo, hilot-hilot lang ano? Hilot-hilot, Hilot, ano? massage, tapos yung, actually yung acupuncture, matagal-matagal na rin yan eh. Nanoon na rin yan. 19 ano lang sabi ata din, 1970 lang ata. Alam mo kung saan yung nagsimula, yung acupuncture, nung ang isang tao may gera yata. Yes, so yung panahon yun ni Gengis Khan. Oo, yung mga gumagamit sila ng pana, sibat, bato. Pinana nila yung isang tao. And then, instead na hindi gumaling. Oo, gumaling. Kasi naano yung isang point, no? Tinamaan, oo. Huwag lang yung ulo at pag sumabog patay na. May mga points kasi sa katawan natin eh. Maraming points yan. Yes, oo. Na pag tinamaan ng sibat, tinamaan ng bato na nagasgasan na tataka sila, bakit gumaling yung sakit sa balakang ko, sa ulo ko, ganyan. So, dinevelop sa unang-una sa India. And then later on sa China. Ibig sabihin pala, hindi talaga China original acupuncture. India, kasi ang pinaka-oldest natin country, India. So yun, take note mga nakikinig. So, dinevelop ng China. Pinaganda nila, inayos nila lahat na. Okay. And then ngayon, naging sa Korea. And then sa Japan. So makikita mo yung traditional medicine, napakatagal na itong acupuncture nito, na lately lamang nung panahon ni Secretary DOH Flavier na introduce yung itong acupuncture nito under PITAC. Yes, maraming salamat kay Sir Doc Flavier. Okay. Kasi kung dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng tamalo na sinasabi. Yes, traditional alternative medicine. Yes, okay. Kaya dapat talaga ma-appreciate natin itong traditional medicine. So, hindi lamang mag-rely ang atin tayo sa Western medicine, meron din traditional medicine na may ibang tao talaga na hindi pa rin ito naintindihan. Kaya minsan, sometimes, ito, tatakay, bakit kami palagi nasa lukban? Kasi ang mga tao sa lukban na-accept nila yung traditional medicine, kasi yun yung luma pang gamutan eh. Pero nung lately na lang, nakita nila yung mga epekto. May kunwari, bumili sila o nag-take sila ng gamot sa ulo. After that, may masakit na sa katawan nila. Yeah. So yung mga side effect. Yung sa liver at sa kidney, nagkaroon na ng epekto. Okay? So ito nga sinasabi natin na effect ng mga drugs na hindi natin nakikita. Na meron namang isang traditional na gamutan. Akala gumaling, pero hindi. Umepekto sa ibang parte ng katawan. Okay? So, ito nga, pag nag-take ka nga ng mga ibang western medicine, hindi naman natin lahat. Pero talagang effect nito, hihina ang inyong liver, kidney, puso, yan. Kaya nga, mga nire-recommend talaga kahit yung mga doktor, yung mga naturopathy, kahit nabarinig ko sa Amerika yan, hindi nila talaga inire-recommend yung mga antibiotic. Sabi nila, mag-natural medicine ka muna. Tama. Hindi uso ng opera. Yes. Opera. Yes. Sabi rin ni Ma'am. Antibiotic. Oo, sabi ni Ma'am Rina yan nung may nanganganak, hindi pinagtitik ng sa isang bansa, hindi inaalaw ang antibiotic sa mga bata. Okay. Natural method ang ginagamit. So, yun ang makakalungkot. Kailan talaga mag-ano tayo sa bagay, ito nga, nagkasakit yung mga anak ko, hindi ko talagang pinapano mag-antibiotic. Natural. Kung may gamot, sige, inom ng gamot sa mga ubo, pero wag na mag-antibiotic. Saka isa pa rin advice, masama talaga yung sobra-sobra. Kailangan, hinay-hinay lang, lalo na sa pag-take ng gamot, di ba, partner? Yes. So, ito nga, sinasabi mo nga, may mga pamparilas tulad ng crystal healing, acupuncture, aromatherapy. Ano ba itong aroma? Ito yung mga pabango, di ba? Essential oil, mga ganyan. Yes. May pero maraming peke niyan, Kailangan original. Alam natin kung ano yung original. Ay, huwag mo na sabihin. Baka sabihin, kinukomersyal natin. Tawagan lang ako. Yun. May mga natural na aromatherapy para kasi ang mga tao ngayon, depression, kung ano ng mga iniisip nila, kung ano ng mga kwento, ano ng mga nakikita, mga narinig na mga toxin. So, mag-rely po na tayo na time is very short.
Oo. na kailangan alagaan natin yung katawan natin, na baka makarinig man tayo mga issue, chismis, o whatever mga paninira, makaka-epekto sa ating Sa heart katawan. yan, sa Oo, katawan sa natin katawan yan. natin. Oo. Madidisturb ang mind natin yan. Tatanda tayo, mga kumare. Kung kayo may itsura dyan, makita tatanda tayo. Magkasakit nga lang tayong 2 araw, di tayo kumain, papangit tayo eh. Siyempre. Ayun pa kaya may stress tayo, may taong in-stress tayo. So tandaan natin, huwag natin gawin yun. Kasi balik natin yung normal na tayo ay very cool, kalma. So kasi kung hindi, yan nga, minsan tumatakbo ka dun sa mga so-called doctor na i-recommend ka, mag-take ka ng Valium, o take ka ng penicillin. O Ibig mali sabihin yun. ng partner, hindi lang isang doktor ka makikinig. Yes. Kailangan mag-research ka, Yes. maghanap ng ibang doktor pa na ano dun sa gamot, sa sakit mo. Yes. So, okay, balik tayo dito sa usaping chemical na drugs at illegal drugs. Ano? Okay, pagbati muna tayo. Bati tayo kay Insa, no? Samson Tisado. Okay, thank you. Kay Ellen, na kanina kausap na, salamat. Na nilabang mo rin yung damit namin. Wala kami masuot. Bukas nga pala, paalis kami. Timing. Walang masuot, bagyo kayo. Oo. Kahit ngayon. bagyo, wala problema. Tuloy-tuloy pa rin ang wellness program. No? So, balik tayo dito sa usaping chemical drugs at illegal drugs. Sinasabi kasi nila, ang katawan natin ay chemical. Kaya ang gamot dito sa katawan natin ay chemical. Di ba? May problema ka, Toy. Sabi niya, may problema yung utak, kulang yan sa molecules. Ayusin natin yan, mag-take ka nitong gamot na ito. Kasi nga, ang tingin nila sa tao, tayo, bilang isang nilalang, ay isang chemical. Hindi tayo spiritual. Kaya chemical ang gamot sa'yo. Hindi alam ng bawat isa na tayo ay hindi chemical. Ang katawan natin ay binubuo ng cells and molecules. Tama po. Sa mga scientists, tama po yan. Pero hindi tayo ang cells at molecules. Bawat cells sa katawan ay nagbabago. Bago, after sometimes, 3 weeks, years. So, kung ikaw ang katawan, hindi ka naman nabago, di ba? Ang katawan mo lang nabago. Yung mata mo, yung mga libag mo, yung mga kuko mo, hindi na yun. Oo, nagkakaroon, papalitan. Yes, di ba? Minsan, yung ang ganda ng yung mga Koreano, di ba? Ang mga punga ang ilong niya, pero napapaganda nila yan, di ba? Yung mga napapatango sila ilong niya, ang gaganda na. Kaya, nagpapa-opera, may pera sila eh. Kaya lang, pag wala kang pera, depressed sila, ang pangit nila. Kasi ang feeling nga nila, sila yung katawan. Pag napaganda nila yung katawan nila, gaganda sila, sasaya sila. Paano pag hindi mo napaganda dahil wala kang pera? Di malungkot ka. So, stress ka na. So, kalokohan yung philosophy na yun na pag napaganda mo yung katawan mo, pag na-take mo ng gamot na ito na antidepressant, gagaling ka, kalokohan yun. Kasi kung bakit ganun, bakit malungkot pa rin yung tao? Bawat cell sa katawan ay nagbabago after some time. So, kung ikaw ang katawan, hindi ka dapat nagbago. Di ba? So, hindi solusyon ang chemical drugs na nire-recommend ng mga pusher at illegal na droga. Kasi mas matindi ang tama. So, dahil pareho lang natin mali ang recommended dito, dahil nga, alam nila, tayo chemical lamang, chemical ang solusyon. Di ba? By nature, tayo po ay spiritual na nilalang. So, ang gamot po sa atin ay spiritual medicine. Tulad ng relaxing sound, healing sound para ma-relax ang utak. Bumaba ang BP, maging normal sa blood flow. So, ano ba yung nirecommend mo, Ma'am Lisa, pag na-inacupuncture mo pang isang tao yung mataas ang BP? Kailangan ba mag-take agad ng gamot? Hindi, kailangan mag-relax muna. Pero kami, may certain kami, may mga ginagawa may namasas lang kayo, no? Oo, mababa na pinapadugo, ganyan. Bleeding. Paano kung yung patakot sa tugo? Meron kaming part na kung saan tutusukan so, yan, mga eksperto lang. Kung ano yung BP na bumaba. Okay. Bati muna tayo, partner. Si John Jonas na pala. Hindi na kami nagkausap, ano? Kay Lailani, yes, taga-Talisay. Si Lailani po ay taga-Talisay. Palagi siya nag-update sa akin sa nangyayari sa Batangas, ano, sa Talisay, kung saan araw-araw ay umuutot nga itong Bulacan, ano. Ay, itong bulkan, ano. Umuutot, ibig sabihin, sumisigaw. Kaya pala dito sa Silang, ang tagal na namin dito, ang tagal namin dito sa Tagaytay. Pero napakainit talaga ng klima dito na ngayon, ano. Mainit talaga. Lalo siguro kung ang bahay mo ay Bartolina at walang mataas ang bakod. Yun yung sinasabi mong bahay? Oo, napakainit. Ano? Parang box. Kaya, nako, yung pala dahil nga epekto na rin ng bulkan. Kasi nga, nakokompress niya yung air sa langit. Ano, dahil pag umasok yung usok niya, nakokompress niya yung hangin. Ano, hindi nakakalabas. Kaya, ay, naku po. Kaya
ang daming may ubo pa rin, hindi gumagaling. Yung anak ko, matagal na yung ubo niya, hindi Yung ubo gumagaling. talaga, yan na sanhi ng bulkan. Yes. Pagputok ng bulkan. Ayan. So, yan po yung tinatawag natin na epekto ng nature. Nakakalungkot na kahit na anong power ang gawin natin, hindi natin mapipigilan ang nature kung sila ay magalit, mag-rot, bigla lumakas ang ulan, nobody can control. Doon lang ipinapakita na ang ating by nature tayo ay limitado, hindi tayo powerful na. You cannot stop nature kung ano mang bigay sa ating kapalaran na yan. And nobody can stop death, nobody can stop diseases, nobody can stop So, old age. under tayo, Yes, control tayo. and even parati. birth. We are always in control. So, In control. kaya May nagko-control sa atin. yes, hindi tayo ang control. nagko-control. Oo. Partner, pati mo si Ligaya Dizon. Oh, okay. Oh, ma'am, kumusta po? Ma'am Ligaya. Nag-ano rin sa herbal. Oh, talaga? Okay. Galing herbal. Yes, yeah. Herbs. Tama nga yung sinasabi ka, ma'am. Katulad na pag-usapan namin, we are talking about alternative solution, hindi chemical solution. So, ayan ang herbal medicine, andyan ang acupuncture, natural party treatment. So, kaya nga pupunta kami sa Lokban, we introduce natural healing. Yes. We introduce traditional medicine, the Chinese traditional medicine. Hindi porke Chinese ako, ay Chinese na rin ni-recommend. Hindi, kasi very effective po talaga. Kasi sa buhay natin ngayon, napakahirap ng buhay. So, ito yung nire-recommend natin. Actually, matagal ang healing, niya, treatment niya. Pero, pagka naman, magaling na talaga. Walang mga side effects. Oy, at okay lang kasi walang side effect. Hindi matamaan ng iyong kidney, liver, di ba? Katulad nga itong ating kaibigan na may sakit na, papunta na raw sa cancer. Pero sabi ko, huwag kang matakot kasi everything, may arrangement yan, mapapagaling yan kung ikaw ay talagang pipigilan mo lamang mag-diet ka lamang, di ba? Yung stress din, partner, napakadaling maka-ano ng sakit, maka-influensya sa sakit. Kailangan relax lang. Oo, totoo yan. Sumama sa mga mahiling mag-relax. Tama yan. Makinig ng healing sound. So, yun po ang katulad sinabi ko sa inyo na hindi solusyon ang chemical drugs o illegal na droga sa ating kalungkutan. Kasi kung gagawin natin yan, dahil ang kala natin na solusyon ay chemical drugs o pag-take ng droga, ng shabu, o pag-take ng mga cocaine, ay para mawala ang ating kalungkutan o madurog ang ating kalungkutan. Hindi. Madudurog lang ang utak mo yan. Sisirain lang hanggang sa mabaliw ka, hanggang sa maging violente ka, hanggang sa idamay mo na lahat ng tao dahil ang pakiramdam mo nga, hindi ako sumaya eh. Hindi rin kayo sasaya. Ay, pagpapatayin ko na lang kayo. Ganyan, magsama-sama lang tayo sa hukay. Ganyan. Yun ang nakakalungkot because mali yung kanyang wisdom, mali yung kanyang pananaw na akala niya na by taking drugs, gagaling siya sa kalungkutan. Hindi natin alam na tayo ay isang nilalang, by nature we are spiritual and we need spiritual medicine. Spiritual food. Yes, katulad nga sinasabi namin, itong medicine ito nga yung isang holy name o isang relaxation sound. Yes. Sige, pakinggan mo na. Oo. So, bati ulit kay Eduardo Espino Cardeño. Thank you for watching. So, ito nga sinasabi natin na ito yung dapat pakinggan. Ito, pakinggan niyo po ito. Para mabigyan kayo ng idea. Yan. So, sino man ang gusto mag-aral, more detail about self, please don't hesitate to call or message us. Message us, Ma'am Nitz, kung gusto kayo magtanong pa, bumaba, maging kalmado ang buhay nyo, mag-normal ang blood flow, libre ko magtanong. Mag-relaxation po muna tayo. Mauna akong kakanta, kaya may susunod bilang isang grupo. Ngayon, sundan ninyo ako at ulitin. Hari-ho, 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 hari-ho.
Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Okay, yan po ang hari ang ano. So, thank you sa comment kay Eduardo. Yes po, totoo talaga yan na itong kirtan o itong hari om nakakapagbigay talaga ng relaxation kasi very powerful na mantra yan. Okay, basta anything na magbibigay sa atin ng relaxation kasi nga we sometimes lumalapit tayo sa nature ano. Lumalapit tayo sa ano kasi 'di ba pupunta tayo sa tree, niyakap natin yung tree, pinapakinggan natin yung huni ng ibon, yung pagbagsak ng mga ng mga falls sa ano 'di ba sa waterfall ano. Sa river, Ang ganda ng sea. ano 'di ba yung pagpatak lang ng ulan. Tamo pag naulan, nare-relax tayo no. Kasi nature yan eh. Saan ba nang galing ang nature? Di ba? Sa taas yan ang galing, sa may likha. So, ano pa kaya yung holy sound na marinig mo sa kanya o yung holy name na yan pag narinig mo? Yun talaga ang magbibigay sa atin ng relaxation. Okay, yan ang talagang solusyon. Hindi ang tranquilizer, hindi ang chemical drug, hindi ang droga o anumang. Yan talaga ang magbibigay sa atin. Kahit ano pang gawin nyo, magbabad ka sa alak, sa party, etc. Later on, kita mo, magsisuffer ka pa, ubus ang pera mo, maapekto ng pamilya mo, kadurog ang lahat ng kabuhayan nyo. So, pero ito lamang talagang solusyon. Walang kabayad-bayad, oh. Free. Walang papakinggan nyo lang, paulit-ulit. Di ba? So, anong doon? Anong hirap doon, ano? Gastos. Yes, thank you, Ma'am Ligaya. So, yun lang po. Hanggang doon lang. Napaka-short ng ating time. So, sa susunod uli, social problem issue natin. Pag-aaral tungkol sa mga pangyayari kung bakit ang tao ay masyadong apektado dito sa mga problema sa social issue, drugs, divorce, and other thing, pagnanakaw, di ba, economy, killing, murder, etc. So, everything, global warming, kalikasan, social problem yan na ating pag-uusapan sa next issue natin. So, dito mo makikita na ang solusyon talaga ay hindi materialism, material drugs, hindi solusyon itong mga, di ba, pagbababad sa mga party o sa mga alak sa droga. Ang solusyon talaga ay sarili mo, baguhin mo, know your identity. Yun ang importante. Know your identity na we are spirit, soul by nature, and we can only attain happiness in spiritual dimension o tinatawag na ma-realize mo na ikaw ay spiritual na nilalang, enough na yon para ma-realize mo. At doon kung makakita ng knowledge o wisdom. So, thank you very much everyone. Arigato.